Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi sayang saan mang damo ka pa. Magkasama sa iisang pahina. Libre lang ang umintag sumikap. Umiyak, tumawa at manampalataya. Hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang saya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang bilas mo. Kwento mo at kwento ko, iiiyan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa nisaya, kahit hindi kita. Good evening! Welcome! This is your show, This is your live AGT, Anything Goes Topic Season 7. episode 20. And today is March 11, 2025. And it's a Bible Tuesday na. Yes, magandang gabi. Yeah. Good evening, Tata Bird. Yes. And good evening po sa ating mga viewers. Well, nagugulong Pilipinas ngayon sa isang pangyayari. Talaga naman. Sana naman medyo maging maayos na ang lahat. Yes, opo. Pagdasal pa rin po natin yan. Huwag natin ikatuwa, kumbaga. Hindi naman maganda matuwa sa ano yun, mga pangit na sitwasyon na nangyayari po sa ibang tao. Pagurman o hindi, basta Yes. importante sana maging maayos na ang lahat. Mailagay na sa kanya-kanyang pwesto yung mga dapat na mailagay. Yeah. Para makapag-focus na sa ikagaganda ng Pilipinas ang lahat. Yes, opo. Ayan po, ipag-pray natin. Ayan. Okay po. Ilan na ang ano natin, Anje? Ay, sorry, tatabi pala po. Ano pala? Viewing. Uy. Pero ramdam ko 3,000 viewers na to. Uy, ganun. Ganun kabilis. Ano ko lang po. Share ko lang sa ating group chat. Ay, kamusta po kayo? Ay, Tata Bert, ang weather ngayon, ha? Ay, Weather. Ay, mainit kanina pagpunta ko Opo. dito. Grabe. Mainit nga po. Grabe ang init. Although mainit, medyo inantok rin ako sa loob ng sasakyan. Nakatulog ako sa jeep Buti hindi ka naman pas, Tata Ay, Bert. di naman. Opo. Yung galing ng Pilipino dyan, no, Tata Bert. Alam nila pag malapit na, nagigising sila. Mga talent ng Pinoy. Pero minsan, Tata Bert, malamig din. Kaya medyo naguguluhan po. Parang may amihan pa rin. Actually, hindi pa pumapasok ng gusto yung summer, no? Yung pag meron pang actually sa norte may umuulan-ulan pa doon. At sa totoo lang, medyo natutuwa pa yung mga farmers doon sa pag-ulan na iyan. Sa panahon ito, kailangan ng lupa. Opo. Yung tubig na iyan, Yes. para sa mga pananim doon. Meron pang shear line pala, yun, shear Yes. line ang nagde-develop at meron pa rin sa up north ng Pilipinas. So medyo ano pa rin tayo. Iba-iba po. Sabi nga nila, weather. Yan nga. Iba-iba talaga. Kasi panahon nga po. Yan. Yes, Tata Bert, meron ka pong mga balita. Ay, may magandang pangyayari din naman, no? Tanggalin ko muna yung antikara ko. Wow. Para Ang lalim. makapagpasa ng antikara. Kamusta po si Uncle Pa? Sige po, go ahead. Tata. Well, hindi naman maganda, no, Bet? Di ba nagkasunod-sunod yung mga plane crashes, no? Opo. Meron na naman nangyari sa parte ng, sa Lancaster. Oh. Sa Pennsylvania naman to, no? Isang plane crash naman. Although may 3 victims na hindi naman namatay, no? Na sunog na, nagkaroon ng burns. Oh, no. At doon sila nadala pa sa pansamantala. Oh. Isang retirement community doon bumagsak yung airplane na yun. Ay, retirement community. Parang ganyan. Yan, ano doon. Sa Lancaster,
Lancaster, Pennsylvania. Ayan. Kaya kung may ilang cancer po kayo, pasensya na po. Ayan. Okay lang yan. Doon sa mga local absentee na voters, no, in-extend yung extension. In-extend yung extension. Talaga. Kailan yan? Hindi, nagkaroon ng extension. Yun yung pagpaparehistro nila. No? Local absentee voters. Yung mga pulis yan eh. It includes yung mga pulis, yung mga sundalo, yung mga... basta yung trabaho nila ikang may mga emergency okay. Buti yung mga may local ganun. absentee. Buti may ganun, Tata Bert. Extend naman yung pagpaparehistro nila ng March 17 up to March 17. Supposedly 15 in-extend hanggang 17 pa. And then nagbigay ng assurance na rin ang Maynila na ang Metro Manila kung magpapasok na ang summer hindi naman kakapusin daw sa tubig. Ay, thank you po. Thank you naman. Assurance na ibinigay naman ng Maynila. Thank you naman po. Ayan. And then, ano pa ba? Si Papa nga pala, nagbigay na rin ng declaration ang Vatican, no? Na the Pope is no longer in imminent danger. No longer in imminent danger due to pneumonia. Wow, sana nga magtuloy-tuloy na ng gusto yung pagbuti ng kalagayan ng ating Papa. Thank you, Lord. At prayers talaga, malaking bagay. May isa pang magandang balita, no? Yung Philippine tourism pala natin ay medyo magandang performance, ha? Maganda, no? Itong January pa lang, maganda na ang iniakyat na pondo niya sa Pilipinas. 1.1 billion US dollar. Wow. January alone, ha? January Kaya? alone. So pa rin ang pagkaka-report din ng DOT, Department of Tourism. Yes. Good for us, yan. Thank you. At parang tataas pa yung Tata Bert ngayon na magsa-summer. Dahil alam ng mga foreigner na magandang summer sa Pilipinas. May nabasa ka ba doon, Jen, no? Merong isang, content creator. Taga Iloilo siya, sa Kalinog, Iloilo. Naiiba yung ginagawa niya para man lang makapag-create siya ng, sa kanyang as content creator. So, pag yung pinakahuling ginawa niya, uminom siya ng gasolina. At naligo siya ng gasolina. At sinindihan ng sarili niya. At ngayon nasa ospital siya. Yan. Para sa content. Para sa content lang. Actually, yung mga previous na ginawa na niya, kumain siya ng detergent powder and laundry soap. Then, nasubukan na rin niyang uminom nung, bleach. Ay, naku po. Pati yung, yung baga, ember. Dinidila-dilaan niya. Pero po, para kumita lang, para magkaroon lang ng, as content creator na yan, kung ano-ano ang ginagawa. Ngayon, nasa ospital po siya, nasunog kasi katawan niya. Ayan. So, pakakala niya po immortal siya. Gaano ba kalaki kinikita ng mga iyan? Naku, pag sa totoo lang, Tata Bert, pag kunwari 5,000 views ka, pwede ka na ata umabot dyan ng mga 50,000. 5,000 views? Opo. Malaki po talaga eh. Kasi, kunwari, yung mga top ngayon na million, let's say, views. Ano yan? Within a certain period or ano? Basta ma-reach mo, kunwari po, pag nakakuha ka ng 1 million, hindi ko po alam yung exactong price, value, no? Pero let's say, makakuha ka ng 1 million, yung views pa lang yun, pwedeng a million din. Hindi ko po sure. Basta malaki po talaga, Tata Bert. Kaya para maraming Yes. Iba pa po yun sa mga sponsored pa, yung mga nagpapadala. So, kaya lang wag naman natin naman yung sarili nating kalusugan, well-being, para lang kumita na. Kasi kumita ka ng pera, ngayon, paano mo gagamitin yung pera kung nasa ospital ka? Wala rin sense, di ba po? Totoo. So, ewan ko po kung ano bang nangyayari sa...
That's why nga po, yun yung lagi sinasabi ni Sir. Kaya tayong mga may technology na ganito, naabutan natin this lifetime, gagamitin natin sa tama. Hindi dahil tayo ay may tama. Sa sport nga pala, si Yes, Alex Ayala, no, Okay. napasok naman siya sa Miami Open. Tennis yan no? Opo. Pero by way of wildcard entry. True wildcard entry. Wild card. Ano ba yung wildcard? Ang pagkakaalam ko niya, no, may yung mga nasa level na hindi masyadong mataas sa Opo. ranking. Ganyan. Binibigyan ng pagkakataon na as true wildcard. Yes. Wildcard entry. 7 sila At pangatlo doon sa mga wildcard entries na yan si Ayala. good yun. Sana nga medyo makapasok siya nung gusto Opo. doon sa tournament na yun. Makabawi. Miami Open. Oo, big deal yan. Hindi lahat ng Pinoy, lalo na babae sa tennis. Oo. At bata pa yan, 19 years old. Oo, grabe. So, good luck. Yeah. Alex. Ayan. So, parang yun lang ang napulot kong mga balitang magaganda. Ayan. Yun nga Kasi habang palapit na eleksyon, marami rin mga nangyayari. Ayan. Okay. Ano pa po ba? Mga good news. Hopefully, no, yung nangyayari ngayon tungkol sa pagkaka-aresto kay dating Presidente Duterte, hindi po naman lumala. No? Sana naman panatindihin ng isa't isa ang wag umabot sa hindi maganda yung sitwasyon na yan. Tama po. Tama. And kung ano po yung nararapat na kailangan na justice, kung Yes, sa kanya man po, sa mga taong involved or sa Pilipinas po mismo, sana makuha. Kasi Yun nga. yun naman po ang importante. Maging fair ang ating sistema. Ayan. So, matanong ko lang Bert, nakuha mo na po ba yung national ID mo? Wala pa. Hindi pa nga ako nakapag-file Okay. Hindi pa. Kasi sa amin parang magtatatlong taon na po ang tanga. Si Senyor Lee. Saan pa pwede mag-file ngayon? Sa mga City Hall. Sa City Hall na. So, I have to, pupunta pa ako ng City Hall. Paano ko rin mag-file? Kahit na maghintay ako ng forever, kailan may iba ba i-issue? Baka 10 years wala pa rin. Siguro pagpunta ko ng City Hall. Ano po kaya nangyari dito sa national ID na to? Bakit? Di ba may binibigay naman na... Yun nga po Tapos, ito, may nabasa po. Pwede niyong i-track yung national ID niyo. Punta kayo sa tracking.phlpost.gov.ph. Pero to be honest po, nung pinuntahan ko to, hindi nila niya matrack yung reference number. So, pero try niyo po, baka minsan glitch po sa system. Pero sana po maayos na nila kasi yung mga sabay-sabay na nagpa-picture at kumuha, hindi rin sabay-sabay nakuha. So, yun lang po. Noon yan nung bago-bago pa yung pagre-register niya sa national ID, ang haba ng mga ang haba ng pila. Haba ng pila. Kaya nung makita ko yun, di muna ako sa kana. Yung sa kana po, umabot hanggang ngayon, hindi pa ako nagpag. Sa totoo lang. Opo. Ayan. Tato Berta, may nabalitaan ako. Na-reflect ko lang. Kasi isang beses nagpunta ako sa Ayala Triangle. Iniba na nila, pero nandun pa rin, madamo pa din. Nakakatuwa doon, meron silang parang bookshelves. So, kung pwede ka kukunin, as in libre, kukunin mo lang pero kailangan mo ibalik. Tapos sa ibang bansa, may binalita sa akin yung office mate ko, nakalimutan ko na kung saan. Meron silang library. Ang gagawin nila, bago ka pumasok sa library, iiwan mo yung cellphone mo. As in, purely magbabasa ka lang. Which is, tama, di ba? Okay sa akin yung ganung Opo. Kasi, ang dami ngayon na, nag-library ka, pero parang wala yung iba, nagpapalamig lang, nagda-laptop lang. Kaya kayo nandun para magbasa. And yun po ang kulang sa mga kabataan ngayon talaga. Agree ako dyan, Yes. sa totoo. Ako, mas I prepared pa rin yung talaga, yung magbasa. Yes. Magbasa. Kasi ang bango pa rin ng libro, yung pa isa. Tsaka nung isang national book, sabi ko, naku ma'am, grabe no, buti na lang may mga bumibili pa rin ng libro.
Kasi akala nila wala na. Oo, Pero kaya importante tayo naman. magbasa. Kaya kung ang dami kong naipon libro tungkol sa mga spirituality, kung ano pa, pero ngayon kung hahanapin mo yung mga libro na yun, wala ka na halos makita. So yung mga libro ko na yun ba't ko ibibenta mo na ano, yan ang mahal na Mahal na. Ano, tataber. Ako. Yung sinasabi ni Senior dati na ano, na sundin ko na lang yung sinasabi niya nung bago opo. pa lang ako, pinadala ko na sa Isabela yung mga libro ko. Pero yung iba, binalik ko na rin dito. Opo. Pagmantala. Tama din naman. Ayun lamang po. Kasi Philippine Book Festival itong coming weekend. Naalala ko lang. So, bigyan po natin ng value mga libro. Oo, kasi totoo naman. Iba pa Iba kita mo dito, meron yung encyclopedia. Yes. O, ganda. Ang dami nga po. Ayan. Pero yung katatawer, parang di ko kaya basahin yan todo na ano. Anong? Opo. Pero nung panahon nyo, kasi yan ang basis nyo talaga. Totoo. Yan ang Google Totoo. nyo eh. Opo. Isang item lang nga nahanap mo dyan, magtataka ka, madadagdagan mo. Kasi hanap Isang na, ano, ako sa encyclopedia, isa lang yung nahanap mo, then kukuha ka na naman, iba, para makita yung nabasa mo rito, hanapan mo rin. Opo. Ang ganda ka ako, Yes. tutuwa ako. Oo, katuwa. Ayan. Mga bagets, try nyo pa rin Ay, magbasa. oo, sana, no, sana. Yes. Okay. Kung wala sila ginagawa, ganyan sana, mas maganda. Opo. Kaysa naman mag-ano ng mga games sa Yes. Nakakaano rin ang babad sa screen. Ayan. Mm. Okay po. Ay, batiin ko lang sa Tata Sige Bert lang. bago po tayo magbasa, kahit hindi po sa libro. Nag-advocate ko ng libro, pero tablet yung gamit namin. Nakakatawa. Ano lang po kasi mas mabilis. Ayan, Lola Judy. Hello Uy, hi, po. Judy. Kamusta po sa bagong lipat? Kuya Joseph. Miss Concepcion Regalado Iturriaga. Wow. Mamita. Hi. And Ate Irene. Hi, Irene. Miss Lydia Soribio. Miss Michelle Patente. Ems Madrigalejos. Mila Ayala. Kamuntoy. Kamag-anak niyo po ba si Ah, si Alex Mila. Ayala? Taga-UP yan. Ayala kasi yung middle name ni Ayala Tata Bert din eh. Adelaida Velostrino, Ate Aids. Tita Nati. Hi, Nats. Yes. Tita Helen Tolentino Mm. and Ate Nara. Ba, dami nating viewers. Dami na. Oo, Sila pala ni Tata Bert, yung mga kasama pa nila sa bahay. Ay, oo. Diba? Nakikinig din yung mga yan. Ayan. Good evening po sa inyo. Grabe na tayo lang, Tata Bert, talaga yung Asians na Espanyol ang pangalan. Kasi pag nagtingin ng Koreano, Hapon, talagang Hapon yung pangalan nila. I-check. Kaya wala lang, nakakatawa. Kaya pagbasa ko, Madrilejos, wow. Ayan. Okay po. So, yung babasahin po namin ngayon, galing po sa libro ng mga kawikaan or Proverbs, continuation po ito nung nakaraan, yung 30 kawikaan. So, natapos po namin hanggang 5 pa lang, Tata Bert. So, dito Tata Bert, ano po yung... 23-24 ba? Or? Opo, chapters 23 and 24. Ayan. Ano po ang gusto mo dito, Tata Bert? Per, ano na po ito? Per stanza na Oo, po? ganun pa rin. Okay. Ano pa rin? Pero, Okay. stanza pa rin. Ayan. So, Proverbs po o Kawikaan, chapter 23. Ito na po yung ika-6 dun sa 30 kawikaan. Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari. Baka iyon ay pain lang sa iyo. Ito. Oy. Siyempre, kung napasama ka sa isang salo-salo at nakaupo ka doon sa kung saan nakaupo rin yung matataas na yung may matataas na katungkulan, medyo bigyan mo naman ng etiketa na tinatawag, no? Wag ika nga na, bibigyan pa rin ng respeto. Yung mas nakakataas sa iyo. Mas mabuti yan eh. At least, titignan ka nila na hindi ka umaabuso. Wag mong gawain ang sarili mo na para kang tumuntong sa kalabaw na ang akala mo mas mataas ka pa sa kalabaw. Ganda Tama na. Tata Bert. Ganun kasi ang isipan ng iba porque nakasama na nila yung akala nila ka-level na nila. Hindi po yun. Ilalagay po natin sa dapat nating kalagyan yung ating sarili. Yes. Para ika nga yung respeto anihin din po natin. Ganda na, Tata Bert. Mm. Ayan. Ilugar po ang Oo, sarili. yun. Ayan. Ika-7.
Huwag mong paguhin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Oo naman. Kung puro pagpapayaman ang laman ng iyong isipan at nakakalimutan mo na, ika nga yung magandang gawain, yung pagtulong sa iyong kapwa. Wag naman po sana ganun, no? Sapat na yung kumikita ka ng kahit na maganda, basta yung pagtulong sa iyong kapwa o yung pagsunod sa mga utos ng Diyos ay ginagawa mo. Pag hindi mo ginagawa yan, wala rin kauuwian yung kayamanang iniipon mo. Tulad ng pinag-usapan natin kanina, Tata, yung content creator. Yun, kita mo na sa kagustuhan niyang kumita ng malaki. Nasa ospital po siya ngayon. Nawa naman medyo magising na yung kanyang isipan. Ikawalo, huwag kang makikikain sa taong kuripot. Ninanasain man ang masasarap niyang pagkain, sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. Aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lang ang maganda mong sasabihin. Oo naman. Kung ang isang tao kasi ay kilalang kuripot, nagyaya yan. Kaya nagyaya yan, mayroong ibig na, mayroong gusto siyang mangyari na pabor sa kanya. At natural, habang nagpapakain yan, kumbaga, hindi siya totoo sa kanyang ginagawa. So, mabigat sa damdamin yun pagka ganyan. Masasama ka pa sa negativity mo. Yun nga yun. Ika-siyam, ingatan mo ang iyong dila sa harap ng mga mangmang. Hindi nila mauunawaan kahit gaano kaganda ang sabihin mo. Ang isang mangmang kasi hindi alam ang tama o mali. So, ano man ang sabihin mo sa kanya, payuhan mo, kahit na payuhan mo siya, hindi niya maiintindihan yun. Ang nagawain niya kung ano yung gusto niya. Ganun lang. Ika-sampu, huwag mong babaguhin ang hangganang matagal nang nakalagay. Ni sasakupin ang lupa ng mga ulila, sapagkat ang tagapagtanggol nila ay makapangyarihan, at siya ang iyong makakalaban. Yan. Hangganan. Lupa, no? Pinag-uusapan dito, no? Pag meron ika nga boundary, kung pwede sana, huwag ka nang lumampas sa boundary na yun. Kung lalampas ka man, magpapaalam ka kung sino yung humahawak ng lugar na yun. Ganun ang gawain mo. Then, ang isa pa, huwag mong kamkamin yung lupa ng mga tao na, lalo na yung mga ulila. Alam mo naman sa ang Diyos, inaalagaan niya ang mga ulila. Dahil yung mga ulila, wala na pong tumutulong dyan. Wala nang magulang yan. So, ang kakalina dyan, yung Diyos mismo. Kumbaga mahirap na nga po, huwag niyo na pong pahirapan. Oo, kaya nga. Ika-11, huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral at pakinggan mo mabuti ang salita ng karunungan. Tama lang. Kung ano, yung magagandang aral, yung mabubuting aral, yun lang ang ika nga sundin mo. Huwag ka nang sumunod sa iba pang aral na ika nga gugulo lang sa takbo ng iyong buhay. Basta kung ano yung maganda, doon ka lang nakapokus. Ika-12, disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Inililigtas mo pa siya mula sa daigdig ng mga patay. Yes, very true. Alam naman na magulang kung hanggang saan ang palo, yung bigat ng palo na ibibigay niya sa kanyang anak. Yun lang ang ika nga unfortunately, may batas tayo na binawalan ang magulang na paluin ang anak. To which law, hindi po ako nag-a-agree. Dahil sinasabi mismo ng Biblia paluin mo ang bata kung ang purpose mo ay disiplinahin siya. Hindi mo madidisiplina ang bata sa salita lang. Kinakailangan bigyan mo rin ng 1, 2, 3 yan. Palo ka nga. Tsaka habang bata pa po, dahil paglaki na, hindi mo na po. Yes, mahirap na. Yes. Ika-13, anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka. Makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Walang masisayahan
kung ang anak ay nagpapakita ng talino at kabutihan, kundi ang magulang. Magmamalaki yan. Napalaki namin ang aming anak ko, kita mo kung ano siya ngayon. Dahil napalaki ng maayos eh. Sasaya talaga ng gusto ang magulang pag lumaki ang kanilang anak ng maayos, matalino, at may magandang buhay. And sa'yo, Tata Bert, sa inyo pa lang, kay Ate Circe, hanggang kay Natalie, sa ako mo. Diba, napakaayos ang buhay nila. Wala akong yun nga ang pinasasalamatan ko sa Diyos eh. Yung anak ko, walang problema sa kasalukuyan. Yung apo ko, although nagkakaroon ng problema minsan, pagka nagkaroon ng problema yan, si Papa kagad ang ika nga tatawagan niya, ako ngayon. At medyo maganda naman, nasusunod naman tayo ng bata, at kung ano sitwasyon na hindi maganda na napapasukan niya, naaayos naman. Yes. Yun. Ika-14, huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip, si Yahweh ay laging igalang at sundin. Kung magkagayon, ay gaganda ang iyong kinabukasan. Ang mga tao na gumagawa ng kasalanan at yumayaman sa paggawa ng kasalanan, huwag kang mainggit dyan. Doon ka pa rin, focus ka pa rin sa kung ano ang itinuturo ng Diyos ni Yahweh. Mapapanuto ka, mapapaayos ka ng higit pa kesa doon sa yumaman dahil sa paggawa ng kasalanan. Kasi parang yung paggawa ng kasalanan dito, nagmamadali ka rin. Dahil nakikita mo yung, madaming ganyan nga itatabit, lalo na may social media. Yung iba, ganito na yung trabaho, nagpakasal na. Hinahabol nila. Iba-iba po tayo ng storya ng buhay. Tsaka yung plano ng Diyos, iba-iba rin. So, ang tinuturo rin dito, yung patience. At tingin mo, paano kung mas maganda pala yung plano ng Diyos? Hindi mo inantay, nagkasala ka pa. Maisingit na natin yung eleksyon. Yes, go Tata Bert. Marami ang gustong kumandidato dahil alam nila na malaki-laki ang medyo makakamal nila dyan. Dahil kung makikita mo kasi, yung mga nakalista na kakandidato, makikita mo naman na parang masasabi mong wala namang karapatan talaga na kumandidato eh. Pero how come nandoon sila? Makikita mo naman ang record. May maganda bang nagawa? Wala naman. How come nandoon sila? So, magdalawang isip ka na pagkaganyan. Ika-15, anak, maging matalino ka at pag-isipan mo mabuti ang iyong buhay. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basa. Tama yan. Magandang pahiwatig yan sa mga bata, sa mga anak, na umiwas sa mga tao na lulong sa alak, lulong sa sugal, at walang direksyon kung kumain. At kung kumain pa, hindi nag-share sa iba. Pag sa ganung uri ng mga tao ka, sasama, darating ang araw, pati ikaw, maahawa na dyan. At yung mga taong ganun kasi, walang kauwian, kundi kahirapan din. At posible ring madamay ka kung sila ang susundin mo. Ika-16, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay, at huwag hahamakin ang iyong ina kapag siya'y matanda na. Ang isang ama ay hindi magtuturo ng hindi maganda sa anak. Makikita mo yan, paglaki mo, lumaki ka ng maayos, nasa tamang direksyon, pasasalamatan mo ang iyong mga magulang. Pasasalamatan mo ang iyong ama, pasasalamatan mo rin ang iyong ina. At isa pa, sa kanilang pagtanda, huwag mong kalilimutan, alagaan mo sila. Alagaan mo sila, importante yan. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Malalaman mo kasi ang katotohanan at maunawaan mo kung ano ito. Pag nga may karunungan ka, doon mo lang malalaman yan, pahalagaan mo ang karunungan ito at dadalahin ka yan kanyan sa magandang kalagayan.
Tsaka ito yung tatlo, Tata Bert, na hindi may pagpapalit sa pera, katotohanan, karunungan at unawa. Yes, Diba? yes. Kahit sabihin natin hindi ka ganun kayaman ngayon, medyo ano ka pala, nag-uumpisa ka, pero kasi pag may ganyan ka, nakita ng ibang tao yan, maraming tutulong sa'yo para umasenso ka. Correct, correct, correct. Ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng amang anak na matalino. Well, nasabi na po natin kanina yan eh. Walang tao na mas higit ang kasayahan kundi ang ama at ina kung ang isang anak ay lumaki ng maayos at nasa tama at magandang kalagayan. Kundi ang ama at ina niya. At ang ina ninyo. Sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ng iyong ina. Talaga ipinagdidiinan natin po sa pagpapalaki sa bata. Ano po? Totoo po naman kasi yan eh, no? Walang ibang masayang tao sa mundo kundi ang mga magulang. Pag ang isang bata ay lumaking makino, lumaking mahusay, lumaking ang estado ay nasa maganda. Ika-17, Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Ang masasamang babae at di tapat na asawa ay mapanganib na patibong. Tiyak na mamamatay ang mahulog doon. Siya'y laging nakaabang tulad ng magnanakaw at sino mang maakit niya ay natututong magtaksil. Kumbaga sa ano? Magandang paalala yan ng magulang sa mga anak na medyo umiwas sa mga babaeng ika nga diretsuin na natin bayaran. Ang ano kasi niyan considering yung kalagayan ng babae na yun hindi maganda, baka mahawa ka, maingganyo ka. Yun naman kasi ang dahilan nang aakit sila para mahulog ka at mahumaling sa kanila. Yun. 18, Sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? Sino pa kundi ang sugapa sa alak at ang nagpapakalango sa masarap na inumin? Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam, sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Kung ano-ano ang iyong sasabihin at hindi ka makapag-isip ng mabuti. Ang makakatulad mo'y nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malaking alon. Pasuray-suray kang maglalakad at sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay? Yeah. Mabulagtaman ako, ayos lang yan. Pagbangon ko, iinom muli ako. Nakasulat mo talaga siya. Totoo. Gulat naman talaga. Yan nga ikaga yung sobra naman kasi na uminom. Lasenggo lang matatawag yan. Pag lasing kasi, halos wala nang kilala yan walang direction, walang ikagaganda na sa buhay niya kung patuloy na magiging lasenggo siya. Pero may motong maganda yung mga ganyan para wala raw silang hangover. Oh, sige. They stay drunk. Hoy. Matalino na hindi. Para walang hangover, they stay drunk. Oh, makalasing na lang para walang hangover. Oo. Yun po, huwag po tayong magpakahumaling sa alak. Kaya nakasulat dyan mismo, yung huwag magpakalango kahit na masarap ang inumin. Huwag magpakalango. Huwag magpakasugapa. Kung may drinker ka, ika na social drinker, okay lang yan Huwag lang yung maging sugapa. Meron pa, huwag mong tutunggain ang matapang alak kahit ito'y katakam-takam. Tutunggain, ibig sabihin talaga. Ganun pa talaga. Oo. Sunog baga. At dire-diretso talaga. Yun, tama yun, sunog baga. Huwag po gano'n ang klase ng pag-iinom, no? Nakalagay din naman kasi sa Bible na pwedeng uminom. Basta yung katamtaman lang. Dahil minsan kailangan ng kalusugan din yun Correct. Opo, tama.
Tsaka parang dating po kasi dito, sinasanto mo na yung alak, yun na lang, doon na lang tumatakbo yung buhay mo. Yan ang mensahe nito. Dahil Yes. biro mo mula sa umpisang na haba na binigay Oo, na ano binigay. Ang haba ng mga yung paalala na ibinibigay. So, Opo. ibig sabihin talaga hindi maganda paglulong ka sa alak. Opo. Kasi una kung magulang ka, magiging irresponsible ka pa lang sa asawa mo, sa Correct. anak mo. Tama. Pagdating doon, sa kalye, marami kang mga kaaway. Pag nagmamaneho ka, may mapapatay ka. Ang dami. Basta puro pangit po ang Ang result. reputasyon mo, Yun. sira. Ayun. Isa Sira. pa yun. Parang ang hirap na ibalik ko. Oo. Ayun po. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Lord, napahaba ka dun sa ano. Si Haring Solomon sa alak. Ito po, chapter 24. Ika-11. Huwag mong kainggitan ang mga makasalanan ni sa kanila'y makipagkaibigan. Ang nasa isip nila'y laging kaguluhan at ang dila nila'y puno ng kasinungalingan. Talagang dapat iwasan ang makasalanan. Kahit na anong payong ibigay mo dyan, hindi nila iintindihin. Ang susundin nila, yung gusto nila na kung saan papabor lagi sa kanilang sarili. Kese hodang may kaguluhan, kese hodang gumawa sila na hindi maganda sa kanilang kapwa. Makakawa ka lang dyan, huwag ka nang sumama sa mga iyan. 20. Sorry, nag-load ako sa 20. Tama ba Tagalog? 20. Sa pamamagitan ng karunungan na itatayo ang isang bahay at ito'y na itatatag dahil sa kaunawaan. Ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay dahil sa karunungan. Ang ganda talaga ng may karunungan. Kumbaga sa ano yung tahanan na may itatayo mo, napakaganda. Nasa ayos Pag may karunungan ka, alam mo kasi ang tama at mali. So pag gumawa ka ng sarili mong tahanan, pag gumawa ka ng sarili mong pamilya, pag gumawa ka ng mga bagay para sa iyong tahanan, puro nasa ayos yan. Ganun lang yan. 21. Sorry na. Kasi nasabi ko sana 21. Sorry po. Pwede rin. Alam naman nila yan. Importante naintindihan nila. Ang karunungan ay higit na mabuti kaysa kalakasan. At ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang digma ay naipagtatagumpay dahil sa mahusay na pagpaplano, sapagkat ang tagumpay ay bunga ng mabuting payo. Yeah. Although, maganda rin yung may kalakasan ka. Ang problema nga, may kalakasan ka, wala ka naman karunungan, wala ka naman talino, wala rin mangyayari dyan. Basta matalino ka, may karunungan ka, kahit hindi ka malakas, tatalunin mo yung malakas. Alam mo kasi magiging pamamaraan Gagamitin mo yung utak mo para sa strategy na gagawain mo. Magiging maayos ang lahat sa pakikipaglaban mo. Sa buhay man o kung ano man pakikipagsapalaran na papasukin mo. Basta gagamitin mo ang iyong karunungan sa tama. Yes. At parang tataberting karunungan, yun na yung kalakasan. Yun yung pinakamataas. Oo, yun ang malakas na ano niya. Yes. Ayan. Asset, ika nga. Yes. 22. Ang malalim na kasabihan ay di mauunawaan ng mangmang. Wala itong masasabi sa mahahalagang usapan. Marami pong mga importanteng bagay na ang pagkakasaad ay sa malalim na pamamaraan. Katulad na lang ditong kawikaan. Katulad na lang sa mga parabola ni Jesus. Lahat yan inilalagay sa malalalim na pananalita. Dahil ang makakaunawa ay yung may magaling na pag-unawa lang talaga. Hindi maintindihan ng mamang yan. Dahil hindi para sa kanila yung mga pananalitang ganun. Pero pwede din naman lang maunawaan yan. Baguhin lang nila ang sarili nila. Tama yun. Baguhin nila. Mauunawaan din naman yan. Galing. Nasagot mo na Tata-Bert. Tatanong mo ba lang, hindi nga, galing. Ay, ganun. Opo, sabi ko, paano Tata-Bert? Kaya pa ba magbago ng Pwede. mangmang? Pwede pa naman lahat naman pwede Basta ayusin lang Opo, nasa kanila. Hmm. 23. Ang mahilig sa paggawa ng masama ay tinatawag na puno ng kasamaan. Ano magpakana ng masama ay kasalanan at kinamumuhian ng tao ang nanunuya sa kapwa. Talagang hindi maganda
ang gumagawa ng masama. At hindi na magiging maganda ang tingin sa iyo ng mga tao. Ano man yung gawain mo na bagay, kung titignan ka dahil masama kang ang tao, hindi na magtitiwala sa iyo. Kamumuhian ka ng mga tao pagka ganyan. Kaya dapat magbago. Lahat naman may panahon para magbago eh. Lahat. Remember, yung nakasama ni Jesus Christ nang pinako siya. Sino yun? Si Hestas po. O si Hestas, di ba? That very moment lang nagbago ng ano kay Kristo. So, isinama ng Diyos sa langit. So, may pagbabago. Kahit na anong tindi ng kasalanan na gawa mo, may pagbabago mangyayari. Magbago ka lang, magbabago talaga ang pananaw sa iyo ng Diyos. Kasi tama yung energy, yung pattern ng buhay mo, mag-iiba din Oo, talaga. mag-iiba eh. So, nasa iyo na mismo yun eh. Nasa iyo na eh. Try po natin minsan. Oo, totoo. 24. Kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugan ngang ikaw ay mahina. Well, ang buhay ng tao ay puno ng pakikipagsapalaran. Kinakailangan lang may armas ka sa pagharap ng buhay na yan. At ang pinakamagandang armas, yung susundin mo yung utos ng Diyos. Wala kang mararamdamang hina. Wala kang mararamdaman na malalagay ka sa alanganin. Basta ang armas mo ay yung sumusunod ka sa aral at utos ng Diyos. 25. Tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamatay ng walang katarungan. Kapag sinabi mong, wala akong pakialam sa taong yan, ito'y hindi maikakaila sa Diyos na nakakaalam ng laman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo. Pagbabayarin niya ang tao ayon sa ginawa nito. Alam ng Diyos kung ano ang laman ng isipan at puso ng isang tao. Wala kang maitatago sa Diyos. Kaya kung may mga tao na nalalagay sa alanganin at pwede mo namang tulungan, gawain mo. At magiging maganda ang tingin sa'yo ng Diyos pagka ganyan ang ginagawa mo. Aalalayan ka rin ng Diyos sa mga gawaing maganda. At saka parang hihirapan na wala kang pakialam sa Oo, kahit maganda. Hindi, pwede ka naman gawain, di ba? Hindi lang pa tao sa kapaligiran. Dami pa rin nagtatapon sa hindi tamang tapunan. Correct. Tama. Yung mga Ang dami. basic po, yung mga ganun. Dapat, opo. Kasi creation pa rin siya ng Diyos. Hindi lang po tayo mga hayop. Ganyan, mga hayop. Sabi ni si Opo. Sabi rin ni Sis Sabi yung basura ng pagtapon. Opo. Kung wala po, may bulsa. Ganyan. Oo, pag ibalik sa bibig. Ang kagandahan nga no, yung ibang mga bata talaga, galing sa eskwela, makikita mo, may nilalabas sa bulsa nila na, basura. basura. Very Ang ganda good. tignan yung gano'n na, natututo yung bata sa gano'n eh. Very good. Tama po. Yeah. 26. Anak, uminom ka ng pulot-pukyutan at ito'y makakabuti sa iyo. Kung ang pulot-pukyutan ay masarap sa panlasa, ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa. Kaya hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Yes, gano'n talaga. Hanapin mo ang kaalaman. No? Well, sabihin na natin masarap talaga ang pulot-pukyutan. Kahit ako umiinom yan halos gabi-gabi. Talagang masarap naman yan at maganda sa katawan. Hanapin mo rin ang karunungan. Ang karunungan actually na matatawag yung naaayon sa utos at commandment ng Diyos. Yun ang sundin mo. Yung mga karunungang naaayon doon. At magiging maganda ang takbo ng buhay mo, magiging maganda ang bukas para sa iyo. So, ang ganda ng pagkasabi dito, mabuti sa kaluluwa. So, lahat kung ano ka, sakop niya, no? Parang ganda, no? Mabuti sa kaluluwa. Ayan. 27. Ang tahanan ng matuwid ay huwag mong pag-isipang pagnakawan, ni gagawa ng dahas ang kanyang tinitirhan, sapagkat siya'y makatatayong muli, mabuwal man ng 7 ulit. Ngunit ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Ang isang taong matuwid,
Hindi mo basta-basta mapapabagsak yan. Kung mapapabagsak mo yan, madaling tatayo yan. Dahil alam niya kung paano muling tatayo. Alam niya kung sinong gumagabay kasi sa kanya eh. Hindi ang Diyos. Hindi mo basta-basta mapapabagsak ang isang taong matuwid. Ang isang tao namang masama ay madaling bumagsak po yan. Babagsak yan sa kahirapan. Dahil ika nga sa sama ng kanyang ginagawa, sa sama ng buhay na kanyang ginaganapan. 28. Huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan. Kapag ginawa mo iyon, magagalit sa iyo si Yahweh at sila'y hindi na niya paparusahan. Remember, ang sabi, nasa utos ni Yahweh yan at sinabi rin mismo ni Jesus, mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang iyong kaaway. Ano lang yan. Saka ang grabe to, Tata Bertie. Pag ginawa mo iyon, magagalit sa iyo siya at sila'y hindi na niya paparusahan. Oo, diba? So, imbis na hinayaan mo na lang na parang patawarin mo, hayaan mo na, kung sumali ka pa para ikapapahamak mo rin. Wala na. Yan. 20. Huwag kang mainggit sa mga gumagawa ng masama ni tutulad sa kanilang mga gawa. Ang masama ay walang kinabukasan, walang inaasahan sa hinaharap. Simple lang, no? Yung mismo, wala ka na dapat ipaliwanag. Andiyan na sa nakasulat na yan kung ano ang dapat nating intindihin. 30. Anak, igalang at sundin mo si Yahweh, gayon din ang hari. Huwag mong susuwayin ang sino man sa kanila sapagkat bigla na lang kayong mapapahamak. Hindi ka ba natatakot sa pinsalang magagawa nila sa iyo? Ang utos ng hari hindi dapat mabalik. Lalo na kung ang hari mo ay si Yahweh. Dahil pag hindi mo sinunod ang utos ni Yahweh, wala kang magandang kalalagyan. Pero pag sinunod mo, lahat ng maganda, mapapasay. Mga karagdagang kawikaan. Narito pa ang ilang mahahalagang kawikaan. Hindi dapat magtangi sa pagpapairal ng katarungan. Ang hukom na nagpapawalang sala sa may kasalanan ay itinatakwil ng tao at isinusumpa ng bayan. Ang nagpaparusa sa masama ay mapapabuti at pagpapalain. Dapat talaga hindi magtangi sa pagpapairal ng katarungan. Kailan ibigay mo ang katarungan doon sa taong walang sala at nasa matuwid. Bigyan mo naman ng kahatulang hindi maganda yung mga taong tunay na nagkasala. Ganun lang naman yun eh. Parang karma rin yan eh. Pag maganda ang iyong itinanim, magandang iyong aanihin. Pag masamang iyong itinanim, kasamaan din ang iyong aanihin. Tsaka pag ikaw yung gumawa ng hindi makatarungan o parang kumbaga ng husga ka, gano'n na lang, o hindi mo binigay yung hustisya, isipin mo na lang, paano na yung balik sa'yo nun? Yung karma, di ba? Tsaka pag ang Diyos ang magpaparusa or yung karma, parang mas mabigat po yun. So, piliin nyo na lang po yung tama. Ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Siyempre, isang pagpapakita na magandang pagkakaibigan kung tapat sa pagsasalita nila ang isa't isa. Ang katapatan na yan sa isa't isa, ang ika nga magbubuklod at magpapatindi sa inyong pagkakaibigan. Ang sabi nga po nila, ang tunay na kaibigan, kahit pangit ang sasabihin, basta sa harap mo sasabihin, didiretso sa iyo. Kung mali o may problema, imbis na pag nakatalikod ka, doon pa. Ihanda mo muna ang iyong bukid para mayroon kang tiyak na pagkakakitaan bago ka magtayo ng bahay at magtatag ng tahanan. Siyempre, kailangan muna na may makakain ka. Kaysa magtayo ka ng bahay at magtayo ng pamilya, maganda kasi may ipapakain ka eh. Kung uunahin mo kasi ang bahay, then mag-aasawa ka pa, paano mo sila bubuhayin? Paano mo sila pakakainin? Unahin muna yung tungkol sa pagkain
bago po ang magtayo ka ng tahanan o pamilya. Yes. Kung di bali ng magutom, basta maganda yung bahay. Huwag naman po Huwag naman ganun. Huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa nang walang sapat na dahilan, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Huwag mong sasabihin, gagawin ko sa kanyang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti. Ito na, pag-iiganti na. Huwag kang, para lang makaganti sa isang tao, sasaksik ka ng, gagawa ka ng kasinungalingan. Papasok ka bilang saksi, then ang gagawin mo ay magsasalita ng kasinungalingan. Hindi po maganda yun. Maging tapat ka lang at magiging maayos lahat yan. Kahit na naagrabyado ka. Kasi parang doble pa po yung bigat mo pag maghiganti ka. Yung galit, parang ang hirap na, ang tagal na may galit. Napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmang. Ito'y puno ng matinik na damo at gumuho na ang bakod nito. Ang nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti at may nakuha akong magandang aral. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirapay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Oh. Ang isang tamad kasi, kahit na may lupain siya na pwede niyang trabahuhin, kung hindi naman niya inaasikaso, wala ring magiging silbi yung lupa niya na yun. Dapat asikasuhin niya. Kaunting tulog. Bakit ganun yung aral, no? Siguro, Tata Bert, sa akin ang puto yung pag ikay ang taong masipag, nagtatrabaho. Oo, konti na lang ang tulog niya. Konti ang tulog, Oo. pero importante may pahinga siya. Pero Oo. hindi ibig sabihin na pag nakapagpahinga ka na diretso na, parang relax ka na, complacent ka na lang, Oo. kumbaga, banjing yung term yun, banjing lang. Kesa naman na buong araw kang mamahinga, na wala ka namang ikinapahinga, parang ganun. So, parang nakalatay ka na lang buong araw, parang patay ka na rin. Kaya mas mabuti pa yung konting tulog, konting, Yes, opo. ika nga nababantayan mo Yes. yung pananim ko. Yes, Okay. opo. Yan, nagets ko na. Tsaka makikita mo yung difference talaga nung nagsisikap po talaga at Mm. masipag kesa sa yung talagang walang plano ng gawin kundi humilata. Ayan po. Tama. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. So, ano na po tayo? Sorry po. Yun na po, bali 2 chapter po. Kasi kami tuwing, dahil mahaba-haba po. Saka mas maganda yung ganyan para hindi tayo nagmamadali. Yes. Na bibigyan natin ng maayos at ika nga paliwanag na maiintindihan naman po. Sana po sa aming pagsusubikap na ito ni Anje, na maipadala sa inyo yung mensaheng nila naman ng bawat binabasa po namin ng verses ay nakuha nyo po. Yung po lang ang hangad po namin. Meron kayong matutunan sa mga aral sa aming mga pinapaliwanag na ito na magagamit nyo po sa inyong buhay. Thank you po, Tata Bert. Sa akin po, importante po talaga ang disiplina sa mga anak. Pero dapat ang magulang disiplinado rin po. Kasi ang mga anak, sa inyo po talaga makikinig at lalaki. Yes. At marami rin po ngayong hindi natin malaman. Pero aminin natin, lahat ng epekto nangyari sa atin ngayon, childhood, experience yan. So, kung pwede natin baguhin, gawin natin tama. Sumunod, alamin natin ang lugar natin, kung anong level natin, maintain natin yung humility and yung respect. Tama yun. Yes. Opo. Napakaganda ng sinabi mo. Yes. Yun. Tapos ano pa ba natutunan ko? Ayun yung wag, hindi naman nakakatuwa. Nakakabilib yung sinabi po dito na wag mainggit. Kasi, di ba, lagi naman tinuturo sa wag mainggit, pero dito, wag mainggit sa makasalanan. So, malaking siya. For me, mabigat siya tatabert kasi ngayon ko lang nakita yung ganun. So, ibig sabihin, ang inggit, kahit ba sa maganda o sa makasalanan, hindi talaga siya maganda into total or wholly, hindi talaga siya ganun. So, kasi pag may inggit, kumbaga, may hinahanap kang kulang sa'yo,
Pero hindi ba dapat tayo bilang tao, alam natin na unique tayo, create ng Diyos. May binigay siya sa atin ng iba't ibang personality, kakayahan. Baka kailangan nyo sorry, may tumalsik. Kailangan nyo, thank you for the uniqueness, Lord. Baka yun yung kailangan na hanapin nyo, i-discover nyo. Kasi baka hindi nyo pa i-discover, baka may talent ka na mas okay ka pa pala. Hindi nyo, tinitignan nyo kasi yung wala. Ang maganda, i-embrace natin kung ano meron. Magpasalamat tayo sa Diyos. At who knows, baka lalo ka pang niyang i-bless. Tsaka, ang pinaka-ano ko dito, Tata Bert, yung pinaka-huli, yung nakalatay lang, ganun. Naalala ko rin pa yung lecture ni Tata Bert, sorry Tata Bert. Napakaganda kasi, sa akin yung gagawin tayong malakas ng Diyos eh. Kahit anong gawin natin o sitwasyon natin. Ang importante kasi, isali natin siya. Siyempre. Huwag mong sarilihin at huwag mong feeling na kaya mo lahat. Kasi pag di mo siya sinali, lalo ka mahirapan. Pero trust us po sa experience namin dito sa center at sa turo ni Senyor is lagi po unahin ng Diyos. Siya ang una, gitna at huli. Yun po. Sorry Tata Bert, ang daldal ko. Bukas nga po pala, para doon sa mga gustong sumama sa novena sa pangunguna po ni Tita Helmy Rodriguez, 8 o'clock po yan. 8 o'clock po. Para doon sa mga maagang pumunta, although ang lecture, mas maatraso pa rin. Anong oras na rin yun? Halos magkasunod sa healing po yun. And mamaya pong gabi, meron po tayong prayer vigil online dito po sa Senyor Anthony Vero Facebook page po. So kung gusto po manood ng mga nakaarang episodes, meron po sa replay dito pa rin po sa Facebook page. Meron rin po tayo sa YouTube na Anthony Vero-AGT na wala pa pong 5K views. Pero okay lang. Importante, hindi po importante ang views, importante ang mabago po ang buhay ninyo. Yes. See you sa next episode. See you po AGT sa Friday. God bless po.